Simula February 1, 6 na ang engkwentro ng militar sa New People's Army ayon sa Armed Forces of the Philippines. Kasunod nito ang pagkansela ni Pangulong Duterte sa peace talks sa mga grupong komunista at pagdeklara ng all-out war ng gobyerno laban sa NPA. Yes, it is an all-out war kasi they are considered by the President already as terrorists. We also consider them as terrorists. Ano bang pagkakaiba nila sa Abu Sayyaf? Abu Sayyaf kidnap people and they get money. Ito ang idineklara kanina ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Malacanang. Ito'y kasunod ng kabi-kabilang engkwentro raw ng militar sa NPA kung saan ilang sundalo ang nasawi. I believe that the President was willing to continue with this ceasefire. If not for that incident yung pinatay yung 3 sundalo. Yun kasi yung parang naging last straw na niloloko niya ako. Hindi pa effective yung ceasefire nyo, pumapatayan na kayo. Bago ang deklarasyong ito, nagpulong kagabi ang Government Peace Panel sa opisina ni GRP Panel Chair Silvestre Bello III para pag-usapan ang kanilang mga hakbang sa pagkansela sa peace talks at paghuli sa mga NDF consultant na pansamantalang pinalaya para lumahok sa usapang pangkapayapaan. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo nitong linggo na dapat arestuhin ang mga naturang NDF consultant. Kahapon nga, inaresto sa isang checkpoint sa Davao City si Ariel Arbitrario, na consultant ng National Democratic Front of the Philippines. Isa siya sa 19 na pansamantalang pinalaya noong nakaraang taon para makasama sa usapang pangkapayapaan sa ibang bansa. Murder at double attempted murder ang nakabingbing kaso niya sa korte. Naaresto rin ang driver na si Rosario Sinday at kaibigang si Roderick Mamuyak, na Regional Liaison Officer daw ng NPA sa Southern Mindanao. Tapos in-affirm yan nung first round ng ito, under the administration of Duterte. In-affirm yung mga past agreements, no? So, isa doon yung JASIG. Pero mga pagkakataon naman, yung panahon nga nung nang outburst din siya nung panahon ng apna ng SONA, nung binawi niya yung kanyang ceasefire, no? Unilateral ceasefire. Pero after a week, nagbago naman uli yung posisyon niya, di ba? So, pwedeng ganun. Pwedeng mangyari pa rin. Pero ayon kay dating Bayan Muna Representative sa Turo Campo, hindi pwedeng arestuhin basta-basta ang mga NDF consultant dahil mayroon silang immunity sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Magkaugnay yung termination ng peace talks saka yung guarantee ng protection ng mga consultant. Sinasabi niya pagdating aarestuhin niya, hindi rin niya pwedeng gawin yon. Hindi niya pwedeng paaresto yung mga pinalaya na? Not on his own, kasi they were released on bail. So, ang korteng may jurisdiction sa kanila ang makakapag-issue rin kung i-arrest sila. Buwelta ni Pangulong Duterte. Sabi nila na exempted sila. Once they arrive here, I have alerted everybody. Pati yung immigration, they will be arrested and they should go back to prison. JASIG din ang idinadahilan ng NDF kung bakit hindi dapat inaresto si Arbitrario. Wala pa raw pinapadalang written notice of termination ng gobyerno ukol sa peace talks. Kaya kung tutuusin, hindi pa tapos ang peace talks. At may bisa pa ang JASIG at CARIL. Nanawagan din ng NDF sa mabilisang pagpapalaya kay Arbitrario at mga kasamahan nito. Inanunsyo naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang pag-aresto sa mga consultant ng NDF. Paglilinaw ng PNP Chief, hindi ang lumabong peace talks ang rason kung bakit aarestuhin ang mga ito. No, this is not because of the failed peace talk. Because of the cases that were filed against them. Andiyan pa yung warrant nila eh. So, hindi naman nakwas yung warrant nila. Buhay pa rin. So, pwede silang ulihin. Ang AFP naman ipinagpapatuloy ang opensiba kontra NPA. Sa Sorsogon, 2 sundalo ang nasugatan matapos ang bakbakan ng militar at NPA sa bayan ng Kasiguran. Ilang miyembro rin ng NPA ang nakasagupa umano ng militar sa Rodriguez, Rizal. Nakuha naman na iba't ibang klase ng armas at pampasabog sa isang kuta raw ng NPA sa Masbate. Base sa tala ng AFP, nasa 3,000 girila ang kabuoang lakas ng NPA sa buong bansa.